Nako, ito na ho mga kababayan at tila nagkakalaglagan at nagkakasingilan na ho ng performance sa katatapos na 2025 midterm elections. At ito hong si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nagtataka kung bakit may mga lugar na hindi lang basta talo, zero ang mga kandidato ng alyansa. Kasi alam nyo ho, yung alyansa, yan po yung pinakamukha ng administrasyon ng Pangulo. Kasi binasbasan niya ng Pangulo eh. At sa katunayan ay kanyang ikinampanya niya ho yan, pinagpuyatan, pinagpaguran, di ba? Tapos ito ho matindi, naglaan ho dyan ng 20 billion pesos, 20 bilyong piso para po sa kampanya, di ba? Yung pondo na yan. Pero lumilitaw ho na may mga lugar na na-zero yung alyansa. Ano po nangyari? Kasi alam nyo ho, kung sakali, sabihin natin talo, pero hindi naman zero. O siguro halimbawa sa Mindanao na talagang napakarami ho ng mga sumusuporta dito po kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte, okay lang ho na maiwan, di ba? Yung mga kandidato ng alyansa, manguna yung mga kandidato ng dating Pangulong Duterte at VP Sara, okay ho yun. Pero ngayon na zero, talagang magtatanong nga naman, si Pangulong Marcos Jr., anong nangyari? Ito, pakinggan ho natin. At siguro napakaraming dapat na ipaliwanag yung mga campaign manager kasi ang binabanggit daw itong si Congressman Toby Chanco ng Navotas at mismong sa lugar ni Special Assistant to the President OSAP, ito pong si Anton Lagdameo, zero ho. Nako, grabe ho . Ito, panoorin ho muna natin yung ating kapwa broadcaster hinggil sa binabanggit niya na tila nagkakagulo sa Malacanang dahil sa saan napunta yung pondo, 20 billion pesos, mga kababayan. Ito Pero yan ang pakinggan natin, yung mga batay sa mga numero. Pero sa loob ho, eto na, nagkakalaglagan na dahil bakit na zero sila sa BARMM. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanong na sa mga campaign managers. Anyari, kasi pag midterm election, usually, ang resources ng gobyerno nandyan incumbent ka Correct. Bakit Kasi na referendum zero? sa Naging iyan 552. O kaya zero pa nga dito sa Mindanao, yung BARMM. At kailangan sagutin niyang maigi nila Anton Lagdameo at Congressman Toby Chanco. Sila yung nasisisi, maging mga kandidato. Ano nangyari? Bukas sinaran daw ang gripo at kailangan ma-account yung halos 20 billion pesos na campaign funds. Ano ba naririnig mo doon, Ivan? Ano nga ba? Makikibalita ako mamaya. Makibalita ka. Pero, Okay, so yun ho mga kababayan, 20 billion pesos ang pondo ng gobyerno o ng administrasyon sa kanilang mga kandidato. Laki ho, 20 billion pesos. Ngayon ay ang tanong, bakit na zero? Ito hong mga kandidato po ng alyansa. Grabe, namayagpag po ng gusto ito hong mga kandidato ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Mga kababayan. So, yun ho. At ito, singilan na ho talaga, no? Ito, meron ho tayong listahan. Ito, listahan ng mga kababayan. Ang mga namayagpag, ito, panoorin ho ninyo, yung mga namayagpag ay kandidato ho ni dating Pangulong Duterte at ito ho, itong sina Bato. Ito, tignan ho natin, ito sa Tawi-Tawi ho mga kababayan, sa Tawi-Tawi. Ito. Ang number 1 ay si Bato de la Rosa. Pangalawa si Go. Tapos pangatlo si Salvador, Bondoc, Lambino, Marcoleta, Hinto, Kibuloy, Rodriguez, Mata, tapos yung panghuli, Aquino at Pangilinan. So wala po. Wala po sa mga kandidato ng alyansa ni isa man. Wala hong pumasok yan, Patignan niyo ho, Sa Tawi-Tawi ho yan, tignan niyo ho, Tignan niyo mabuti. Ayan, wala ho, di ba? Yung pinakahuli na kandidato ho ay yung sila Aquino at Pangilinan. So, ni isa man walang pumasok ho na kandidato ho ng alyansa. Wala ho. Yan po ang ipinagtataka. Tapos, meron pa rito, listahan mga kababayan, ito naman.
ito sa Maguindanao, del Sur at del Norte, at ganyan din po sa Lanao del Norte, mga kababayan. Ito ho, ay nanguna naman dito, ito pong Senador Bongo, De La Rosa, Salvador, Bondoc, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Hinto, Kibuloy, Mata, andito si Marcos at Villar. So, wala na naman po kasi itong Amy Marcos, wala na ho yan, di ba? Nasa kampo na po yan ng mga Duterte at si Villar. Ito, tingnan nyo ho, bibigay ko sa inyo yung listahan. Sa Basilan ho ito, sa Basilan, tapos sa Lanao del Sur. Ayan, tingnan nyo ho. Zero ho. Zero ho, no? Sa Basilan at Lanao. Ayan. Ayan, tingnan nyo ho. Sa Basilan. Yan ang yung Duterte, tapos dalawa ho, Villar, si Marcos at Villar. Amy Marcos. Yun ho. So, talo ho sila dito. Zero sa Basilan at Lanao del Sur. Ano po nangyari? Bangamat dito po sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, nakalusot sa huli itong si Tulfo, Erwin Tulfo at Binay. Ito, tingnan nyo naman ho. Ayun. Maguindanao del Sur at del Norte. Sa pinakailalim, Erwin Tulfo, tapos yung sa kabila, sa del Norte, ay si Abby Binay. Maliwanag ko Yun ho. So, suma total, olas po sila dito po sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yun pong pinagtataka. Siyempre may mga kandidato po ng administrasyon sa lokal Hindi po ba? Ano nangyari sa budget, sa pondo? Ito, sabi nga ho ni Ginoong Arnold Clavio, mismong si Pangulong Marcos Jr., nagtatanong nga, saan napunta yung pondo na 20 billion? Siguro, dapat ho magpaliwanag dito yung campaign manager. Kasi mga nakarang nga, di ba, binanggit ko sa ating vlog na tila palpak ho yung pagkakakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Di ba, sa Mindanao hindi po nila napasok. Di po ba? Tapos yung alyansa, yung administration party ho, may mga kandidato ho yan diyan po sa bawat lugar ho sa ating bansa, particular dito po sa Mindanao, biro nyo na zero. Na zero ho yung alyansa. Alam nyo, malaking sampalo ito kasi siyempre sa Pangulo kasi ikinampanya niya ho yan ayan biro nyo sa Basilan, grabe ho nangyari. Talagang nilampaso ho itong mga kandidato ni Pangulong Marcos Jr. sa Basilan, tapos sa Lanao del Sur, di po ba? May nakasingit ng konti sa Maguindanao del Norte, ito pong si Erwin Tulfo sa huling-huli, at itong si Binay. Pero wala ho, puro At saka yun, si Revilla, ito yung Maguindanao. Sa Maguindanao, yun ho, nakalusuto dyan si Revilla at Binay. Yan ito. Panoorin nyo, tignan nyo mabuti. Ayan. Pero may mga probinsya ho, zero. Yun ho. Alamin ho natin at kung saan nahantong ito at magkakaroon ba ng sibakan sa gabinete o kung ano man. At siyempre, dapat ho ipaliwanag yung 20 billion kung hindi po nakarating sa dapat na patunguhan. Kasi kadalasan, alam nyo yung kalakaran dito po sa ating politika, sa ating bansa. Halimbawa, kandidato akong mayor sa isang lugar, probinsya. Dito, sa probinsya, mga kababayan. Tapos, bibigyan ng pondo ng administrasyon. Kandidato ko ng administrasyon, bigyan ka ng pondo. Siyempre, pag nakatanggap ako ng pondo, alam nyo sa lokal, lalo na sa Mindanao, may mga command votes na tinatawag yan, na kapag sinabi ng ganitong leader, dito tayo, solid tayo, alyansa, yan ang lalabas. Yan po ang katotohanan. O kung hindi man, siguro kahit nakalahati man lang. Pero hindi man si zero. Pero ano ang dahilan? Kasi zero ang pondo na wala hong naibigay na pondo dito po sa mga local official. So dito ho ay magkakasingilan. Sino ba yung humawak ng pondo? Siyempre yung campaign manager. Yun ho, mga kababayan. Yung sa
salita ho yan. May salita ho sa media. Nagkabukulan. Yun ang, yung mga termino na yan sa media at sa mga politiko, nagkabukulan. Merong budget para sa ganitong lokal na opisyal, hindi ho nakarating. Or, eto rin ho mga kababayan, halimbawang naibigay naman ni na Anton Lagdameo at Congressman Toby Chanco yung pera sa isang lokal na opisyal na kandidato, baka naman ibinulsa rin. So dalawa ho yan ha. Pwedeng nagka-problema sa lokal na yung binigyan ng pondo, hindi ibinaba. Hindi ho ipinarating sa iba pa. Kasi may mga malilit pa na leader yan na dapat sila magsasabi, ito iboboto natin, suportahan natin itong kandidato ng ating Pangulo. Dapat ganyan ho yan. Pero wala ho. So maliwanag ho. Dapat hong magpaliwanag dito. Sabi nga ni Arnold Clavio, itong si Ginoong Anton Lagdameo at yung campaign manager na si Navotas Congressman Toby Chanco. So alam niyo, wala hindi magsisinungaling ng numero. Dito nagkabistuhan. Kasi talagang hinihimay-himay ho ngayon saan ba tayo natalo? Saan tayo nanalo? Ganyan ho Siyempre, 20 billion pondo natin Ayun ho. Pero yung 20 billion, siguro maganda ipaliwanag din sa bagaling ito. Pera ba ito ng taong bayan o kung ano man? So, kontribusyon ng mga negosyante o kung saan. So, mas maganda ho mga kababayan. Pero yan po, 20 billion daw ang pondo ng alyansa. Pero, olat sila. 5 lang ho ang nanalo sa kanilang kandidato. At yung mga kandidato pa na yun, may mga sariling paninindigan at prinsipyo na hindi pwedeng hawakan sa leeg ni Pangulong Marcos Jr. Mga veterano ho at may mga re-electionist doon. Yun ho, wala ho. Kaya abangan ho natin kung saan patutungo. At yung mga sinasabing nagkakalaglagan na di umano dyan po sa Malacanang at naghahanapan na po ng pondo. So isa lang ho yan, may nagbulsa. Hindi natin alam kung nasa taas o sa baba. Yun ho. Sa mga bago lang ho sa ating channel, subscribe na po kayo para update ho kayo lagi dito po sa ating mga tinatalakay na mga mainit na issue. Yung mga subscribers na po, pakishare po yung ating YouTube channel para lalo hong lumawak yung ating pagkokomentaryo at para sa kaalaman po ng ating mga viewers at ng ating mga kababayang Pilipino, maging hindi lang ho dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay, maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.